Hello guys, magandang hapon. Gabi na siguro to eh. Ayan guys, shoutout sa lahat shoutout sa mga andito sa Macau na patuloy na lumalaban, especially sa mga mandirigma dito. Yan, shoutout sa inyo guys, and kaya nyo yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi lahat naman nakakahanap ng trabaho eh. Hindi lang agad-agad. Ayan, kaya nyo yan guys. And always magdasal. Ayan, sipag, tiyaga at dasal lang naman yan eh. Kung mayroon ka sa tatlo na yan, possible yan. Ayan, marami kasi nagtatanong, Idol, kailangan ba gamitin yung UV? Ayan guys, yung UV, marami din nagtatanong, ano ba yung meaning ng UV? UV guys is ultimatum visa. Ultimatum visa. Sa ano yun? Sa Portuguese na ano yun? Salita. Ultimatum is, ibig sabihin is, yan yung kumbaga sa baraha, yan yung last last baraha mo. Bahala na, matalo, manalo, ganun. Yung pinakahuli mong baraha, yung UV na yan. Guys, advice ko lang is huwag nyo nang gamitin. Kung wala naman kayo inaantay na sigurado na trabaho, inaantay na green chop, is wag nyo nang gamitin. Pero kung sinabihan kayo ng employer na in-applyan nyo is pasok na kayo, di ba? Pasado na kayo. Sinabi sa inyo na process na yung yung papel mo, and then within 1 week pwede mo na pwede mo na makuha yung green job, mare-release na, and yun, pwede mo gamitin UV. Pero kung sinabi pa lang na on process, wag mo na gamitin UV. Exit ka na ng Thailand para sigurado, kasi mamaya yung visa mo is yung green chop mo is matagalan ma-process, and then ginamit mo yung UV, tapos scam pala yun, wala na. Mas maganda wag mo na gamitin UV guys, for yun, reservation for in case of emergency yan. Kung may ka naman talaga sure ball na, edi within 1 week sabihin. Pero maging mas maganda is maging honest ka na lang sa employer mo na, boss, ito na yung ito na yung visa ko. At least bibigyan ka nila instruction kung anong gagawin. Kasi kung magsasarili ka lang is mahirap yun. Dapat maging honest ka sa kanila. Sir, this is my last visa, and then this after this is UV na. Alam na nila yun pag sinabi mong UV. Yun, exit ka na ng Macau, Thailand. Pero pag dumating naman yung green chop mo, anytime naman pwede ka bumalik ng Macau on the spot. Ngayon dumating, naman sa yun yung picture ng ng galing sa immigration, isisin sa'yo, this is your green chop, you can come to Macau anytime. Yun. Pero kahit naman di mo ipakita yung papel na nasa computer na yun eh, nasa immigration na yun. Ako dati wala namang pinakita sa sinabi sa akin ng employer ko na release na yung yung green chop mo. Pumunta na lang ako sa immigration. Okay na, nandun na yung visa ko. Kahit wala ka ng papel na pakita, nasa computer na yan eh. Nasa system na. Wala ka nang dapat patunayan. Pag sinabi ng employer mo, okay na yung green chop mo, goods na yun, maniwala ka nun. Pero pag Pinoy nagsabi na malabo yan. Ganun. Marami kasi dito yung nag-aantay ng green chop sa Thailand. Wala naman pala silang employer. Yung nagsabi lang sa kanila na yung Pinoy na scammer, agent daw nila. Marami akong kasama din dun sa Thailand na agent daw nila yung Pinoy. Nag-aantay sila ng green chop, within 1 week daw darating, nagbayad na sila ng 10,000. Tapos sabi naman nung kasama ko doon na Pinoy, nagbigay sila ng 10,000 and inaantay nilang green chop. Sabi ko, anong agency? Wala silang masabing agency kasi walang sinasabi yung yung agent nila. Sabi ko, na-interview na ka-employer. Hindi pa daw. Sabi ko, paano? Sinong bibigay ng green chop? Sinong bibigay ng working permit sa inyo? Yung Pinoy na nangako, kalukuhan yan. Di ba?
Yun, mga Pinoy kasi yung yung mga tamad yan maghanap ng trabaho eh. Yung mga yan nag-i-agent. Yun doon, na-scam tuloy sila kakaano eh. Kagustuhan nila na magkatrabaho. Diba? Yung inantay nila, sinabi daw sa kanila na mag-antay na lang. Oh. Naubos na lang visa nila, kakaantay hanggang sa nag-Thailand. Ayun, nalaman nila nung kinulit nila. Sabi ko, ulitin nyo ah. Dapat mauna yung interview bago yung bayad, yung placement. Inulit nila yun. Scam daw pala yun. Hindi ko alam kung naibalik yung pera nila. Yan guys, ingat kayo sa ganyan. Mag-apply kayo. Legit. Mag-apply kayo sa mga agency yan. Legit yan. Hindi yung dadaan kayo sa mga agent. Ayun. Scam yan. Kaya guys, wag nyo nang gamitin yung UB. Sa totoo lang. Kasi pag ginamit yung UB niyan, pipirma kayo dun sa immigration. Mag-explain pa kayo dun na bakit mo kailangan pa mag-stay ng Macau. O papaliwanag ka pa dun. O 10 days, 50 days ka sa sa Thailand. Pero kung gagamitin mo yung 10 days mo na UB para mag-apply ka ulit, wala yan, hindi na kaya yan. Kaya mag-Thailand ka na lang para mabilis lang isang buwan guys. Para 1 month makabalik ka ulit. Pero pag ginamit mo yung UB, 50 days ka bago makabalik. Pero pag may green chop ka na anytime, pwede ka bumalik kahit ginamit mo pa yung UB mo. Pwede ka bumalik. Yun kagandahan pag may green chop na anytime pwede ka bumalik. Yan guys. Yan, tandaan nyo yan ha. Marami kasing gumagamit ng UB. Mag-apply lang din. Hindi na kaya yun. Huwag nyo nang gamitin. Sa mga ginagamit lang, pag may mga inaantay, yun ang ko. Para sa akin yun. Huwag na kayong mag-experiment. Pagkatapos nung first, di ba pagdating nyo dito sa Macau, unang visa nyo is 30 days. 25 days lang gamitin nyo. Unang exit is gamitin nyo is 25 days lang. Para unang exit mo, pagbalik mo ng Macau is 30 days ibigay sa'yo. Tapos pangalawang exit mo is 20. Mag-book ka na ng ticket. Yung 30 na ibibigay sa'yo, unang exit mo is ubusin mo na yun. Tapos sunod is 20 na ibibigay sa'yo, ubusin mo na. Huwag ka na mag-experiment kasi yung iba nag-experiment pa na exit ng Hong Kong. Di ba 20 days yung binigay, yung pangalawang exit mo 20 days. And then 10 days lang gagamitin. Pagbalik na naman exit ng Hong Kong, pagbalik na naman 20 days. Huwag nyo na kayo magganyan guys. Sinasayang nyo lang panahon nyo. Exit na lang kayo ng ng Thailand para pagbalik nyo is back to naman kayo. 1 month lang kayo doon. Mabilis lang 1 month. Magpahinga kayo doon. Isipin yung mga pagkakamali nyo dito sa Macau. Tapos yung mga ginagawa nyo nung huwag nyo nang ulitin kasi pabalik-balik lang kayo doon. Pag yun pa rin yung style mo pagbalik mo dito sa Macau, wala mangyayari. Pero magkakatrabaho ka rin kung mag-alala. Si Sherwin nga, yung best friend ko, 1 year. Wala, hindi naman seryoso yun. Ganun lang yun. Oo. Siguro kung sumabay ako sa kanya, wala na. 1 year din ako siguro. Hindi ako sumasabay. May sarili akong desisyon. Pag ayaw niya, alis ako. Ganun. Diba? Yun lang guys. Yun lang. And sana may natutunan kayo about sa UB 10 days visa. Thank you guys and I love you all. Thank you for support and like na lang sa page ko, sa FB page, same name Kamotika TV. Thank you guys.